Kabanata 1261. Foolproof na plano. Ilang sandali, nakaramdam ng hiya si Tyr Summers. Nahihiya siyang aminin na naiwan niya si Ince Alroy sa entrance ng hotel, kaya naghanap siya ng dahilan para ipagkibit-balikat ito. Napaka-wild ng babaeng yun. Haharapin ko siya balang araw, sabi ni Leonardo. Natigilan si Tyr. Matapos isumpa si Ince, lumingon si Leonardo kay Tyr at idinagdag, "Tyr, I asked you to come here today because..." "Bumalik ka na, old master." Pagbati, matandang guro. Nang malapit na si Leonardo sa negosyo, narinig ng dalawa ang boses ng mga katulong sa looban. Tumigil sa pagsasalita si Leonardo at ibinaling ang tingin sa labas ng pinto. Pagkatapos, sabi niya, "Bumalik na ang lolo mo. Halika, tingnan natin." Hinihintay din ni Tyr na bumalik ang Mad King na si Dalton Alroy. Ngayong nakabangga na siya, tumango siya at sumama kay Leonardo sa pintuan. Sa sandaling iyon, nagmarcha si Dalton sa pamamagitan ng gate ng courtyard. Nang mapansin ni Dalton si Tyr, mabilis siyang humakbang papunta sa kanya, "Nandito ka pala, Tyr. Naisipan ko lang hilingin sa tito mo na sunduin ka para sa hapunan mamaya. Pero buti na lang andito ka." Bumaling kay Leonardo, na nakatayo sa tabi ni Tyr, sinabi ni Dalton, "Leonardo, hayaan mo ang kusina na maghanda ng mga pagkain. Masarap ang inumin natin ngayon." "Of course, father. Ako na ang mag-aayos." Dahil doon, umalis si Leonardo patungo sa kusina. "Halika, Tyr. Sa loob tayo magkwentuhan. Kapag naihanda na ang pagkain, makakain na tayo ni lolo at apo." "Sige." Na out of place pa rin si Tyr nang makaharap ang Mad King na si Dalton. Kung tutuusin, ilang beses pa lang silang nagkita. Maya-maya pa ay may inilabas na malaking mesa ng mga pinggan mula sa kusina. Umupo si Tyr sa mesa kasama ang kanyang lolo, si Dalton, at tiyuhin, si Leonardo. "Go! Bring my treasured wine here. Sasamahan ko ang apo ko at uminom ng masarap ngayon," bilin ni Dalton sa kanyang mga nasasakupan. Hindi maiwasan ni Leonardo na mapatingin kay Tyr at tumawa habang inutusan ng kanyang ama ang kanyang mga nasasakupan na kunin ang kanyang koleksyon ng alak. "You're blessed, Tyr. Kahit na ang iyong Panginoon, ang pulubing hari, ay hindi pa nakakinom ng iniingatang alak ng iyong lolo. Alam mo kung gaano niya kagusto ang mga bagay na iyon." Sa ilang sandali, ang mga kampa ng pamilya Alroy ay nagdala ng isang lumang barrel ng alak at inilagay ito sa hapagkainan. Sa sandaling mabuksan ang bar aisles, isang kakaibang halimuyak ng alak ang lumabas at napuno ang buong bulwagan sa isang iglap. Nakuha ni Tyr ang bango ng alak at sinabing, "Ang sarap ng alak. Hindi nakakapagtakang pinag-isipan ito ng aking amo. Halika, magpipistahan tayo at mag-iinuman habang nagkukwentuhan tayo." Dumampot si Dalton ng isang baso ng alak at ibinaba iyon. "Cheers!" Dinampot din ni Leonardo ang kanyang baso ng alak at inubos ang laman nito sa isang malaking lagok. Pagkatapos ng 3 beses na paglalasing, binanggit ni Tyr ang kanyang mga karanasan sa mga nakaraang taon nang tanungin nina Dalton at Leonardo. Nagsimula si Tyr noong siya ay pinatalsik mula sa pamilyang Summers at napunta sa Con City bilang isang pulubi, kung saan nakilala niya si Winifred Zia at ang Haring Pulubi. Pagkatapos, sinabi niya ang tungkol sa oras kung kailan siya sa wakas ay pumunta sa ibang bansa upang iset up ang Regal Palace, pati na rin ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa Celestial Empire at sa pamilya ng Summers. Sinabi ni Tyr kay Dalton ang lahat. Sina Dalton at Leonardo ay matamang nakinig sa mga karanasan ni Tyr sa mga nakaraang taon. Sa kabila ng pagpapasimple ni Tyr sa kanyang kwento, alam nilang mas marami pa siyang naranasan ng mga taksil na pakikipagsapalaran na hindi niya nabanggit. After the reunification overseas, I wanted to bring Regal Palace back to its roots. So, I came back. I'm married and have 3 children, a son and 2 daughters. Ang gaganda nila. Sumili ang ngiti sa mukha ni Tyr habang nagsasalita. Nang mabalitaan ni Dalton na ikinasal na si Tyr at may 3 anak, tumawa siya ng buong puso. Mas lalong naging magiliw ang paraan ng pagtingin niya kay Tyr. "Hahaha. Gaya ng inaasahan sa apo ng pamilya Alroy, you're much more promising than your uncle. Kapag natapos na ang usapin ng Redmond, kailangan kong puntahan ang aking apo at ang aking mahal na apo sa tuhod." Ang Mad King ay napuno ng tuwa ngayon. Hindi na siya naging masaya simula nang magbago ang pamilya Alroy. Pagdating ng panahon, gusto ko silang dalhin sa Imperial Capital City para makilala ka rin nila. Sabi ni Tyr, na tuluyang bumitaw sa pagkakalayo sa mga oras na ito.
Matagal na nagkwentuhan ang tatlo bago nila tuluyang ibalik ang paksa sa pangunahing paksa. I asked you to come here today to tell you something about Red Moon. The organization is not as simple as it seems, Tyr, ani Leonardo. May nahanap ka ba? Tanong ni Tyr, na agad namang natahimik nang marinig ang tungkol kay Red Moon. Ang Red Moon ay kasalukuyang pinakamalaking alalahanin ni Tyr. Siya at ang mga problema sa dugo ng kanyang anak na babae ay kailangang malutas sa pamamagitan ng organisasyon, kaya kailangan niyang alagaan ito. Nang mapansin ni Dalton ang pagkabalisa ni Tyr, naisip niya ito at nagpa siya na ibahagi ang kanyang mga natuklasan sa kanyang apo. May natutunan kaming mahalagang bagay mula kay Lucio Windsor. At pagkatapos ng pagsisiyasat, natuklasan namin na ang kanyang posisyon sa loob ng Red Moon ay hindi mababa. Nahanap namin ang kanilang pangunahing punong tanggapan sa pamamagitan ng ilan sa mga impormasyon at mga pahiwatig na natuklasan namin, sabi ni Dalton, na isiniwalat ang mga resulta ng kanilang interogasyon kay Lucio sa nakalipas na 2 araw. Nang marinig niyang sinabi ni Dalton na nahanap na niya ang headquarters ng Red Moon, tuwang-tuwang nagtanong si Tyr, nahanap mo na. So, kailan tayo maglulunsad ng pag-atake? Hindi na ito darating sa lalong madaling panahon. Ang Red Moon ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala natin. Nakapasok na sila sa Imperial Capital City, at inilagay ang kanilang mga kuko sa matataas na posisyon sa loob ng 4 na pamilya ng Imperial. We need a foolproof plan to deal with them. Otherwise, we'll only alert the enemy if we were to be rashly. It would cause a lot of unnecessary trouble, ani Dalton pagkatapos humigop ng alak. Alam ni Tyr na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Ang aktwal na magkaroon ng mga mata sa loob ng mga imperial na pamilya ay nagpakita kung gaano kakilakilabot ang abot ng Red Moon. Isinantibi niya ang ideya na agad na salakayin ang punong tanggapan ng organisasyon at nagpa siya na makinig sa iniisip ng kanyang lolo bago gumawa ng mga plano. Nang kumalma, tinitigan ni Tyr ang Mad King at nagtanong, kung gayon, may naiisip bang walang kabuluhang plano? Lumingalinga ang Mad King sa paligid, pagkatapos ay sumagot, ang walang kwentang planong binanggit ko ay isang throwaway remark lang. Hindi ko pa pinag-isipan. Natigilan si Tyr. Pagkatapos, inilipat ni Dalton ang paksa ng pag-uusap, at sinabing, ngunit plano kong pag-isahin ang 4 na pamilya ng Imperial upang harapin ang Red Moon. Kapag nagsama-sama ang 4 na puwersa ng Imperial, maaari tayong umasa na pauksain ang organisasyon sa isang iglap at matanggal ang mga puwersang sumusuporta sa kanila sa likod ng mga eksena. Sa sinabi nito, inutusan ni Dalton si Leonardo, dapat kang personal na pumunta sa mga pamilyang Imperial ng Windsor at Cheever. Kunin ang kanilang mga pinuno na pumunta rito sa tirahan ng Alroy sa loob ng 3 araw upang pag-usapan kung paano haharapin ang Red Moon. The Mad King stressed, remember. Make sure to invite all of them. Don't neglect the matter. Nang marinig ni Dalton ang paulit-ulit na pagbibigay diin dito, tumango si Leonardo at same time na sumagot, huwag kang mag-alala, ama, sisiguraduhin ko na ang lahat ng ito ay gagawin ng maayos. Kabanata 1262. Ang pagpupulong sa pagitan ng 2 emperador. What about me? May kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Tyr Summers. The Mad King, Dalton Alroy, chuckled and said, chill ka lang. Magpahinga ka muna. Ipapaalam namin sa iyo kapag na-recruit na namin ang lahat ng mga katulong. Well, sapat na ang alak para sa araw na ito. May iba pa akong dapat asikasuhin. Pagkasabi noon, lumabas si Mad King sa pinto at nagtungo sa Harbor City. Kailangan niyang pumunta doon para makipag-usap sa War Emperor. Mayroong 4 na pamilyang imperial sa Imperial Capital City, ang Alroy Imperial Family, ang Windsor Imperial Family, ang Cheever Imperial Family, at ang Regulus Imperial Family. Ang unang 3 pamilya ay umuunlad sa loob ng lungsod. Sa kabaligtaran, ang pamilya Regulus ay nagsimulang humiwalay sa 4 noble Imperial Family sphere. Ito ay dahil nagkataong si War Emperor ang Lord of Six Doors. Sa makatuwid, karamihan sa mga puwersa ng pamilya ay sumali sa departamento. Mula noon, ang pamilya Regulus ay bihirang makisali sa mga usapin ng 4 na maharlikang pamilya ng Imperial. Sa kabuuan, nagambag ito kung bakit kailangang personal na bisitahin ni Mad King ang War Emperor. Sa pangkalahatan, malabong sumang-ayon ang pamilya Regulus na maging bahagi ng joint venture na ito, at hindi rin sila makikialam sa Red Moon. Gayunpaman, ito ay hindi isang foregone conclusion.
Ang resulta ay makukumpirma lamang pagkatapos ng pakikipagpulong ni Mad King kay War Emperor. Sa oras na ito, ang emperador ng digmaan, si Silas Regulus, ay kumakain ng tsaa sa kanyang patio. Nakaupo sa ilalim ng puno ng banyan, nakatitig siya sa makulimlim na kalangitan habang nagmumuni-muni na may nakakunot na noo. Sa sandaling iyon, isang makapangyarihang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pinto na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. "Not bad, old fox. Mukhang komportable ka dito." Tumingin si War Emperor sa direksyon ng pinto. Nang marinig niya ang boses ng papasok na individual na iyon, umajejek siya at binati, "Anong klaseng hangin ang naghatid sa matandang psycho na ito sa aking lugar ngayon? Halika, samahan mo ako. Maupo ka at uminom." Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, isang figure ang tumalon sa bakod ng patio at dumapo mismo sa upuan sa tapat ng War Emperor. "Hindi naman sa pinagbawalan kitang pumasok mula sa pintuan. Bakit hindi ka papasok sa pintuan ngunit kailangan mong tumalon sa dingding sa bawat oras?" Sabi ni Silas, nanginginig ang kanyang ulo habang nagbubuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Dalton. Idinagdag niya, "Halika at tikman ang tsaa. Pinadala lang sa akin ng isang kaibigan ko. Maganda ito, espesyal na inihanda para sa iyo. Alam mo bang darating ako?" Hehe. Ang War Emperor ay tumawa ng malakas at hindi umimik, ngunit nakasimangot siya habang pinapanood si Dalton na umiinom ng kanyang tsaa ng sabay-sabay. "Kailangan mong tikman ito ng dahan-dahan. Ako ay isang boar." Ibinaba ni Dalton ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. "Old fox, dapat alam mo na kung bakit ako nandito, di ba?" Gayunpaman, hindi sinagot ng War Emperor ang tanong ni Dalton, ngunit sadyang binago ang paksa at pinag-usapan ang iba pang mga bagay. "Paano ang lasa? Ang tsaa na ito ay hindi masama, tama ba? Bakit hindi ko hilingin sa isang tao na mag-impake ng ilan para ibalik mo at magsaya kapag may oras ka?" Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata matapos niyang mapansin ang reaksyon ng War Emperor. Siyempre, sa kaibuturan niya, naiintindihan niya ang iniisip ng War Emperor. Bumangon ang matinding galit mula sa kaibuturan ng puso ni Dalton. "Not bad. But tea is not always as good as wine. At least, wine can embolden someone, while tea cannot," sagot ni Mad King sa kakaibang boses. Puno siya ng pinipigilang galit. Malinaw na alam ng matandang Zorro na ito kung bakit siya narito. How dare he not only zip his mouth but also invite Dalton to have tea? Sinadya ba ito ng War Emperor? Ang tsaa ay nakapagpapalusog sa katawan, ngunit ang alak ay hindi. Ang tsaa ay gumaganap ng papel ng tsaa, habang ang alak ay gumaganap ng papel ng alak. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Ang War Emperor ay hindi nagmamadali habang umiinom ng kanyang tsaa. "Okay, huwag kang makipagtalo sa akin. Ngayon, pumunta ako dito para talakayin ang usapin ng lahat ng apat na pamilya ng imperial na sama-samang nagpapadala ng mga tropa para kabkuban ang Red Moon. Nahanap na namin ang kanilang pugad. Ang natitira na lang ngayon ay para sa aming 4 noble imperial families. Upang magkapit kamay at maglunsad ng pag-atake." Walang pasensya si Dalton na makipagtalo kay Silas. Maaaring magkaroon ng oras ang emperador ng digmaan, ngunit ang Mad King ay walang ganoong karaming oras upang aksayahin. Kinailangan niyang magmadaling bumalik para mag-host ng pulong kasama ang dalawa pang pamilya ng imperial. "Dapat kang bumalik ngayon. Ang aking pamilyang Regulus ay hindi sasali sa iyong tinatawag na magkasanib na pag-atake ng apat na pamilya ng imperial," tiyak na sagot ng War Emperor, umiling-iling. Nang marinig ni Dalton ang mga salita ng War Emperor, nagalit siya. "Old fox, anong ibig mong sabihin dyan? Bagamat halos hiwalay na ang pamilya mo sa 4 noble imperial families, 6 doors ang namamahala sa martial arts community. Ang paglitaw ng Red Moon ay naglalagay sa panganib sa ating komunidad. Hindi ba dapat ang 6 na pintuan ang magpasan? Ang bagay na ito ay dapat na responsibilidad ng iyong departamento, tama ba?" Umiling si War Emperor at agad na sumagot, "Tama ka. Ang departamento ang namamahala sa mga gawain ng komunidad ng martial arts. Noong naligaw ang mga pulang gagamba sa ibang mga lugar, nilinis ng aking departamento ang gamot sa aming pinakadakilang kakayahan. Ngunit, palaging may patakaran ng thumb in ang Imperial Capital City. Dapat alam mo ito kaysa sa akin. Ang impluensya ng 6 doors ay kailangang iwasan sa Imperial Capital City. Ang lungsod ang namamahala sa sarili nitong mga gawain, at ito ay pinamamahalaan ng iyong imperial na pamilya.
Kung aabot ang 6 doors upang harapin ang usaping ito, lalabag tayo sa mga patakaran. Kung ang isang problema ay lumitaw pagkatapos nito, ang aking Regulus Imperial Family ay hindi kayang pasanin ang mga kahihinatnan. Old Psycho, given the circumstance, Red Moon can be vanquished with just the joint forces of the other 3 Imperial families. There is no need for my Regulus family to intervene. Pagkatapos sabihin iyon, ang War Emperor ay nagpahayag ng isang walang malasakit na ekspresyon, na para bang ang sitwasyon ay hindi nag-aalala sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghigop ng kanyang tsaa. Mahigpit na kumunat ang noo ni Mad King. Bagamat matagal na niyang inaasahan ang resultang ito bago siya pumunta rito, nahihirapan pa rin siyang tanggapin. Agad niyang naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo habang ang galit niya kay Silas ay nag-trigger ng kanyang kabaliwan. Boom! Sa isang malakas na putok, sinasabog ni Mad King ang kanyang palad sa tea table ni Silas nang walang anumang babala. Ang buong mesang bato ay nabasag sa isang iglap. Old Fox, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sasali ba ang pamilya Regulus mo sa digmaan o hindi? Hindi. Isa pa, sinira mo ang tea table ko. Kailangan mong bayaran iyon. Ano ka? Agad na sumiklab ang init ng ulo ni Mad King. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, agad niyang pinasabog ang ulo ng War Emperor. Ang War Emperor ay sumambulat din sa matinding galit nang makita niya ang Mad King na nagpakawala ng isang nakamamatay na suntok bilang kanyang unang hakbang. Bagamat hindi siya lumaban ng maraming taon, bilang isa sa 4 na emperador, paanong ang kanyang sariling lakas ay mahina. Kung sila ay sasali sa labanan, ang kapangyarihan ng War Emperor ay hindi gaanong naiiba kay Mad King. Sabay iwas ni Silas sa kamao ni Dalton. Pagkatapos noon, kinuyam niya ang kanang kamao at marahas na tinapakan ng lupa gamit ang kanyang mga paa. Kasabay ng malakas na enerhiya na naglalabas ng mga paputok na tunog, isang butas ang lumitaw sa matigas na ibabaw ng bato, sa mismong lugar kung saan nakaangat ang kanyang mga talampakan mula sa lupa. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga pagsabog, halos naging kidlat ang katawan ni Silas habang sumugod siya patungo sa Mad King. Ang ganoong bilis ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa 9 steps to disorientation ni Mad King. Kahit papaano, 2 marangal na emperador ng Celestial Empire ang nag-away hindi nagtagal pagkatapos nilang magkita. Dahil sa mabilis na takbo ni Silas, isang malamig na panunuya din ang ipinakita ni Dalton. Gumamit ng ilang puwersa sa kanyang mga paa, mas mabilis siyang sumugod kay Silas at sinuntok ito. Boom! Nagsalpukan ng 2 kamao. Isang napakapangit na tunog ang ginawa, kasama ang isang airwave. How satisfying! Let's do it again, sabi ni Mad King, sabay tawa ulit ng malakas. Sa pagkakataong ito, buong-buo niyang isiniwalat ang kanyang kabaliwan. Kabanata 1263. Bunutin ang puno ng saging. Nasisiraan ka na. Paulit-ulit. Ang emperador ng digmaan, si Silas Regulus, ay medyo nagalit nang makita niya ang kakaiba na pag-uugali ni Dalton Alroy. Nag-aapoy siya sa galit na galit. Bring it on, hindi ako takot sa matandang nasisiraan na tulad mo. Saway niya. Ang kanyang init ng ulo, hindi hinintay ni Silas na kumilos ang Mad King na si Dalton Alroy, ngunit nagkusa siyang maglunsad ng sarili niyang pag-atake. Tikman mo ang palad ko. Sigaw niya sa malalim na boses habang mabangis niyang inapakan ang paa sa lupa. Habang nagsasalita siya, isang mabangis na masiglang enerhiya ang nagngangalit sa kanyang kamao. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kapangyarihan ay nabuo sa isang vortex sa itaas ng kanyang kamao at sumabog patungo sa Mad King. Ang kamao ni Silas ay lumikha ng isang nakakatusok na tunog ng hangin habang ito ay umindayog sa hangin. Ang napakalaking pressure na dala ng hangin ay natangay pa ang lahat ng basura sa paligid ng Mad King. Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata. Nakaramdam ng malakas at mabangis na hangin na patungo sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging solemna. Matapos makatulog ang kanyang katawan, bigla siyang tumalikod ng mabangis at marahas na itinadyakan ang kanang paa sa dingding. Ang matinding puwersa ay nag-iwan pa ng bakas ng paa na halos kalahating pulgada ang lalim sa dingding. Ginamit ang lakas ng kanyang rebound mula sa dingding, kinuyam niya ang kanyang kanang kamay at pinasabog ito kay Silas. Agad na nagpaputok ang 2 ng hindi mabilang na suntok laban sa isa't isa, ngunit wala ni isa sa kanila ang makagagawa ng anumang pinsala sa isa't isa. Old Fox, papayag ka ba o hindi? Sinabi ko na sa iyo na ang Regulus family ay hindi magiging bahagi ng iyong tinatawag na joint action of the 4 noble imperial families. So,
You better give up the idea. Napakalakas ng boses ni Silas kaya naririnig siya ng buong looban. Ginagawa mo akong walang alam. Kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, ipaglalaban kita hanggang sa gawin mo. Kung hindi kita makumbinsi sa isang mahusay na pambubugbog, pagkatapos ay ipapadala kita sa kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, muling nagpakawala ng lakas si Mad King. Masiglang enerhiya ang lumabas sa buong katawan niya. Marahan niyang inilabas ang mahabang patalim na dala sa kanyang likod at nilaslas kay Silas. Napakabilis ng kanyang mga galaw na tanging anino lang ang naiwan sa kanyang gising. Nang makita na ang Mad King ay umabot na sa lawak ng paglabas ng kanyang talim at pag-atake para pumatay, alam ni Silas na sineseryoso ito ng kanyang kalaban ngayon. Habang nakatutok ang mga mata niya kay Dalton, bahagyang nanginig ang katawan ni War Emperor. Sa sandaling ito, habang magkahalong galit at kawalan ng magawa ang nararamdaman niya, bakas din ang pananibik sa kanyang puso. Hindi niya matindaan kung gaano katagal mula noong huling beses na talagang lumaban siya sa labanan. Nang makita niyang lumapit si Dalton sa kanya ng buong lakas, ang kanyang mabangis na dugo ay kumikilos at muling nagningas. Sa isang iglap, sumiklab din ang diwa ng pakikipaglaban ng War Emperor. Sinong martial arts practitioner ang walang fighting spirit? Siya, si Silas Regulus, ay walang exception. Kaya lang, dahil sa kanyang mataas na katayuan, kakaunti ang pagkakataon para sa kanya na personal na makipag-away. Ngunit, hindi ibig sabihin noon ay hindi siya mahilig dito. Kung hindi lang siya passionate, imposibleng marami siyang nagawa at naabot ang ganoong taas. Bukod dito, ang kanyang palayaw na War Emperor ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat. Ilang sandali, isang nakasisilaw na ningning ang bumungad sa mga mata ni War Emperor. Parang lawin, tinitigan niya ang kanyang biktima para husgahan ang lakas ng kanyang kalaban. Di nagtagal, nalaman niya na si Dalton ay hindi mas masama kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng bilis, lakas, at karanasan sa labanan. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa si Mad King kaysa sa kanya. Kaya naman, tinitigan ng mabuti ni Silas kahit ang pinakamaliit na galaw ng bawat bahagi ng katawan ni Dalton bilang isang paraan upang malaman ang direksyon ng kanyang susunod na pag-atake. Mula sa ilang metro ang layo, nag-zoom si Mad King kay Silas sa isang kisap mata. Agad na humarap sa kanya, itinutok niya ang isang laslas sa dibdib ni Silas. Ang slash na iyon ay puno ng sapat na kapangyarihan upang sirain ang langit at lupa. Umalangaw-ngaw ang isang nakakatusok na tunog. Kahit na pinapanood ang labanan mula sa malayo, kahit sinong ordinaryong transcendent fighter ay mahihilo. Ito ang lakas ni Mad King kahit isang random na laslas mula sa kanya ay nakamamatay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Silas nang magsimulang umatras paatras ang kanyang katawan upang makaiwas sa nakamamatay na hampas ni Dalton. Gayunpaman, masasabi ng isa kung gaano kaitikot ang bilis ng Mad King mula sa natitirang anino na naiwan niya. Lunging forward, inatake ni Dalton ang likod ni Silas mula sa hindi kapani-paniwalang anggulo. Parehong kakilakilabot ang kanyang bilis at lakas. Boom! Sa isang napakalaking putok, ang talim ni Dalton ay naglaslas sa hangin, ngunit hindi nakarating kay Silas. Sa halip, tinamaan nito ang puno ng saging na nasa harapan niya. Snap! Tulad ng isang lightning bolt na tumama mula sa langit, hinati ng slash ni Dalton ang puno ng banyan sa dalawang bahagi. Nang makita ni Silas na bumagsak ang puno sa lupa, naasar siya. Nag-aapoy ang galit sa kanyang puso, parang gusto niyang lumunin si Dalton. Matandang umutot, papatayin kita. Ang lakas ng loob mong sirain ang puno ng saging na itinanim ko ilang dekada na ang nakalipas. Ang puno ay hindi hihigit sa isang puno. Ano ang malaking bagay? Hindi ko lang ito sisirain, kundi aking bubunutin ito. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Kung mayroon kang lakas ng loob, igagalang kita, kung hindi, mas mabuting maghintay ka na kunin ang bangkay ng puno ng sagingan mo. Pagkasabi niyon, nagmamadaling pumunta si Dalton sa puno. Habang mas pinapahalagahan ito ni Silas, mas gusto ni Dalton na sirain ito. Sa sobrang inis ni Silas ay nagumbok na ang mga ugat sa kanyang noo. Tumigil ka! Sigaw niya, nagmamadaling pinipigilan si Dalton sa kanyang babala. Gayunpaman, paano naging posible para kay Dalton na masunurin na makinig? Isang malakas na sigaw ang narinig habang tinutusok niya ang kutsilyo sa kanyang kamay diretso sa lupa. Ang talim ay bumulusok ng malalim sa lupa na naging sanhi ng isang bitik na sumabog at kumalat hanggang sa puno ng saging. Dagendong!
Sa isang dumadagandong na dagandong, biglang niyakap ni Dalton ang mga ugat ng puno ng saging at binunot ang kabuuan nito ng mag-isa. Si Mad King ay isang tao sa kanyang salita, palaging tinutupad ang sinabi niyang gagawin niya. Dahil idineklara niyang bubunutin niya ang buong puno, talagang ginawa niya iyon. Iyon ang lawak ng kakaibahan ni Mad King. Kung titingnan ang kasalukuyang kalagayan ng punong personal niyang itinanim ilang dekada na ang nakalipas, hindi ito matanggap ni Silas. Hindi lamang ito naputol sa kalahati, naputol pa ito sa sigla dahil binunot ni Mad King ang buong puno. Naisip ni Silas kung paano niya ininom ang kanyang tsaa at nagsagawa ng martial arts sa ilalim ng punong ito araw-araw. Pero ngayon, wala na ang puno na ilang dekada ng kasama niya. Ang puno ay matagal nang may mahalagang lugar sa kanyang puso. Masasabi pa nga na ang puno ng banya na ito ay parang matandang kaibigan niya. Ngunit ngayon, ang matandang kaibigan na iyon ay binunot ng nasisiraan na iyon, si Dalton. Kaagad, ang apoy ng galit ay sumiklab sa puso ni Silas, at ang kanyang mga mata ay duguan. Matandang umutot, Dalton Alroy. Papatayin kita. Galit na galit siyang umungol sa langit. Maririnig ang boses niya sa buong compound. Habang umaalingaw-ngaw sa kalangitan ng boses ng War Emperor, maraming lalaki ang tumakbo para panoorin ang labanan. Nang makita ng mga tao ang dalawang emperor na nag-aaway, ang gulat at hindi makapaniwala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Sa ganitong antas ng labanan, natural, walang maglalakas loob na lumapit at makialam. Pinili ng lahat na tumabi at manood sa malayo. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng mabigat. Kasabay nito, narinig din ng six-door stop brass na hindi kalayuan sa courtyard ang dagandong ng War Emperor at sumugod ito. Wala silang ideya kung ano ang nangyari at kung bakit biglang nag-away ang dalawang lalaking ito. Noong una, akala nila ay sparring match lang ito, pero hindi nagtagal ay napagtanto nilang hindi pala iyon ang nangyari. Maliwanag, ito ay isang tunggalian sa kamatayan. Kabanata 1264. I will hold this grudge for now. Sa gitna ng karamihan ay isang matandang lalaki na nasa edad 60. Gayunpaman, ang kanyang pangangatawan ay matipuno at matibay pa rin. Sa matitinding kilay, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng falcon. Sa kabuuan, ang matandang ito ay nagbigay ng impresyon ng prestihiyo at dignidad. Sa unang tingin, ang lalaking ito ay medyo kahawig ng karakter ni Magneto mula sa Marvel Comics. Sa mga tuntunin ng kanyang hitsura, siya ay nagbahagi ng isang mataas na pagkakatulad sa karakter. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Andos Dragon, ang Grand Elder ng Six Doors. Sa loob ng departamento, ang War Emperor ay ang Panginoon, ang malaking boss ng Six Doors. Ang konseho ng mga Elder ay isang grupo na binuo upang hadlangan ang kanyang kapangyarihan. Kung ang War Emperor ay gagawa ng maling desisyon o gagamitin ang kapangyarihan ng departamento para sa personal na pakinabang, tungkulin ng konseho na pumasok at pigilan ito. Ang posisyon ni Andos sa departamento ay pangalawa lamang sa War Emperor. Dahil lagi niyang pinagnanasaan ang posisyon ng Panginoon ng 6 na pintuan, palagi niyang iniisip kung paano mapatalsik si Silas Regulus sa posisyong iyon at kunin ang trabaho para sa kanyang sarili. Dati, hindi ganoon kalalim ang salungatan sa pagitan ng Andos at War Emperor. Gayunpaman, mula noong insidente ni Pendragon, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay lubos na hindi magkatugma. Noon, ginamit ng anak ni Andos, si Pendragon, ang lahat ng paraan sa kanyang pagtatangka na halayin si Snowfenner, ngunit pinatay ni Tyr Summers, na dumating sa pinangyarihan sa takdang panahon. Matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, agad na nagpadala si Andos ng isang tao sa Con City upang ibalik si Tyr sa Six Doors upang sumailalim sa isang pagsubok. Ngunit ang nakakapagtaka, nagawa ni Tyr na makatakas sa pagsubok, salamat sa kanyang pagkakakilanlan bilang Northern Gate Master ng 6 na pintuan. Nais ni Andos na parusahan si Tyr upang ipaghiganti ang kanyang anak, ngunit sa huli, pinigilan siya ng War Emperor, na nagsabing ang pagkamatay ni Pendragon ay walang kasalanan kundi sa kanya. Mula noong insidenteng iyon, nagtanim ng sama ng loob si Andos kina Silas at Tyr. Hindi lang niya kinasusuklaman si Tyr, kinasusuklaman din niya ang War Emperor, hanggang sa puntong hindi na siya makapaghintay na mamatay siya. At ngayon, ang pagkakataon ay sa wakas ay lumitaw. Nang makita ni Andos ang dalawang emperador na nag-aaway, siya rin ay namangha. Pero maya-maya lang ay sumili ang nakakatakot na ngiti sa mukha niya. Maya-maya lang, isang boses ang umalangaw-ngaw sa pag-iisip ni Andos. Labanan mo. Ubusin mo lahat ng lakas mo.
Buti pa kayong dalawa ang matatalo at sabay sipain ang balde. Wow! Nagpapatuloy pa rin ang malaking labanan sa pagitan ng War Emperor at Mad King. Boom! Sa isang mapurol na putok, ang masiglang enerhiya ay makikitang umaagos mula sa katawan ni Silas. Casual niyang dinampot ang isang puno sa lupa, inalis ang mga sanga at dahon, at ginawa itong mahabang patpat. Pagkatapos, nagbuga siya ng puting liwanag ng enerhiya at ikinabot ito sa mahabang patpat na parang isang layer ng puting liwanag na enerhiya ang nakabalot dito. Huminga ng malalim, biglang sumayaw ng ligaw ang mahabang stick sa kamay ni Silas. Kaagad-agad, ang patpat ay nakabuo ng lambat at umihip ang uno sa looban dahil sa paghawak ni Silas ng patpat. Matandang umutot, narito ang isang patpat para sa iyo. Malakas na pagmumura ni Silas habang mabilis na inihampas ang mahabang patpat at binasag ito patungo kay Mad King. Naramdaman ng marahas na malabag yung pag-atake na dumarating sa kanya, hinampis ni Dalton ang kanyang mga paa sa lupa. Kasunod nito, may nabuong crack sa ilalim niyang paa. Mabilis na kumalat, nakarating sila hanggang sa stone table ni Silas. Kaagad, ang buong mesa ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa lakas ng pagbuga, marahas na pumutok ang katawan ni Dalton kay Silas na parang bala. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang kutsilyo at ang mahabang stick. Klang! Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang malalakas na tunog sa likod bahay ng tirahan ng pamilya Regulus. Ang mga tunog ay sinundan ng isang after effect ng mga pagsabog ng enerhiya na kumalat sa bawat direksyon. Parang nanginginig ang buong likod bahay. Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na tao ay nakatingin sa likod bahay sa takot. Maraming tao ang hindi sinasadyang umatras. Kahit na ang resulta ng banggaan ay nakaramdam sila ng takot. Sa sandaling iyon, parehong Mad King at War Emperor ay umatras at lumipad pabalik ng sabay. Sila ay mahusay na tugma sa mga tuntunin ng kasanayan at lakas. Walang pagkakaiba sa kanilang ranggo. Matapos huminto ang dalawa, wala sa kanila ang piniling makipaglaban muli. Alam ng dalawa na walang kwenta kung patagilan pa ang laban. Ang huling resulta ay walang magawa ang dalawa sa isa. Old Fox, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Magiging bahagi ba ang iyong Regulus Imperial Family ng Four Noble Imperial Families joint attack laban sa Red Moon o hindi? Sigaw ni Mad King sa medyo kahabag-habag na si Silas. Gamit ang kanyang kutsilyo sa kanyang nakakross arms, si Dalton ay nakasimangot at malamig na tumitig kay Silas, na umiling. Nanatiling matatag ang kanyang paninindigan gaya ng dati. Sagot niya, Old Psycho, hindi ka lang nasisiraan, pero medyo bingi ka rin. Sinabi ko na sa iyo na ang aking Regulus Imperial Family at Six Doors ay mananatili sa labas ng iyong tinatawag na Four Noble Imperial Families Operation. Ang mga patakaran, hindi sila eksaktong bagay na maaari mong sirain ayon sa gusto mo. So, papanoorin mo lang ang walang prinsipyong Red Moon na gumagawa ng kaguluhan sa Imperial Capital City. Tanong ni Mad King, na gustong itulak ang bagay na iyon. Ang mga bagay tungkol sa lungsod ay isang bagay na dapat iwasan ng pamilyang imperial ng Regulus at ng Six Doors. Iyan ang tuntunin. Walang paraan. Pagkasabi noon, lumabas agad ang War Emperor sa courtyard. Habang unti-unting nawawala sa paningin ang kanyang figure, umalangaw-ngaw ang boses ni Silas mula sa malayo, binunot mo ang puno ng saging na itinanim ko ilang dekada na ang nakararaan. Pansamantala kong itatago ang sama ng loob na ito. Balang araw, makakakuha ako ng paliwanag mula sa iyo. Sumigaw si Mad King, napakaraming bagay na ginawa ni Redmond na labag sa katwiran at kalikasan sa Imperial Capital City. Nakapatay sila ng hindi mabilang na mga inosenteng tao. Wala ka man lang pakialam doon, pero mas mahalaga ka pa sa puno. May pinsala ka ba sa utak? Ngunit, kinumpirma na ni Dalton na hindi gagawa ng hakbang si Silas. Sa nag-aapoy na galit na nag-aalab sa kanyang puso, ang Mad King ay lumundag sa hangin. Ang kanyang buong katawan ay naging isang after-image na wala sa paningin ng lahat sa pinakamabilis na posibleng bilis. Kaya, natapos na ang labanan sa pagitan ng dalawang emperador. Matapos makinig mula simula hanggang wakas, sa wakas ay nalaman na ni Andosk ang dahilan ng labanan ng dalawa. Sandali siyang nag-isip, saka mabilis na umalis sa looban at lumiko sa ilang sulok. Nang masigurado niyang walang sumusunod sa kanya, pinaharurot niya ang kanyang sasakyan. Hindi alam kung gaano katagal nagmaneho si Andosk bago siya dumating sa harap na pasukan ng misteryosong restaurant. Lamingge-lingge siya sa paligid at naglakad papasok sa restaurant matapos masigurong walang sumusunod sa kanya.
Pagpasok sa restaurant, humiga si Andos patungo sa isang marangyang pribadong silid at binuksan ang pinto. May malaking folding screen na nakaharang sa gitna ng kwarto. Hinati nito ang buong silid sa dalawang bahagi. Isang puting Venetian mask ang nakaprint sa screen. Ito ay eksaktong kapareho ng maskara na lumitaw sa screen ng si Kagura ay nag-uulat sa kanyang master sa base ng Red Moon. Sa likod ng screen ay nakaupo ang isang lalaki na nakasuot ng puting Venetian mask. Kahit na may screen sa pagitan nila, ramdam pa rin ni Andos ang nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ng lalaking iyon. Ang lalaking nakamaskara na nakaupo sa likod ng screen ay walang iba kundi ang big boss sa likod ni Red Moon. Sa oras na ito, maging si Andos ay nakaramdam ng kaunting pangamba sa kaibuturan habang nakaharap siya sa lalaking nakamaskara sa screen. Bagamat hindi ito ang unang beses na pumunta siya rito, sa tuwing pupunta siya, palaging nakakaramdam ng pangamba ang kanyang puso gaya noong unang pagkakataon. Kabanata 1265. Nakakaawa. Masyadong potent ang aura ng lalaking iyon. Kahit na si Andos Dragon ang Grand Elder ng Six Doors, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang impluensya ng lalaki. Higit pa rito, naramdaman pa niya na ang aura na nagmumula sa taong ito ay hindi mas mababa sa War Emperor at Mad King. Kinuha ni Andos ang isang tasa ng tsaa sa harap niya. Pagkatapos humigop ay medyo kumalma siya. Kasunod nito, tiningnan niya ang lalaking nakamaskara sa likod ng screen at sinabing, "Ngayon, dumating si Mad King upang makita ang War Emperor, at naglaban sila." O bakit sila nag-away? Walang interes na tanong ng lalaking nakamaskara. Hiniling ni Mad King si War Emperor na samahan siya sa kanyang plano na harapin ang Red Moon, ngunit tinanggihan siya ng War Emperor, sagot ni Andos. Pagkarinig pa lang niya ng mga katagang iyon ay agad na tumawa ng malakas ang lalaking nakamaskara sa likod ng screen, muhahaha. Pagpapatuloy niya, tulad ng inaasahan, dahil ang Regulus Imperial Family ay sumanib sa Six Doors, wala na silang pakialam sa mga gawain ng lungsod. Ito ang tuntunin. Ang matandang iyon, ang War Emperor, ay tila isang stickler para sa mga patakaran. So, hindi sasali ang Regulus Imperial Family sa paparating na digmaan. Ibig sabihin ba ay mas mataas ang tsansa ng ating tagumpay? Tanong ni Andos. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng konkretong sagot ng lalaking nakamaskara at sinabing, "Who knows?" Well, medyo natahimik si Andos dahil hindi pa rin niya mahulaan ang iniisip ng lalaking nakamaskara. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga detalye ng kanilang mahusay na labanan, hiling ng lalaking nakamaskara, na iniiba ang mga paksa. Natahimik sandali si Andos upang ayusin ang kanyang mga iniisip, pagkatapos ay sumagot, kakaiba si Dalton Alroy. Hindi lang brutal na inatake niya si Silas Regulus, ngunit binunot din niya ang kanyang puno ng banyan. Para sa kadahilanang iyon lamang, galit na galit ang War Emperor. Naging seryoso si Dalton sa laban, ngunit sa huli, pareho silang nakataguyod ng isang tiyak na antas ng pinsala. Sa pakikinig sa ulat ni Andos, nagsimulang magmuni-muni ang lalaking nakamaskara. Napakahalaga ng puno ng banya na iyon sa matandang Zorro, hindi ba? Nagulat si Odesk sa komento ng lalaking nakamaskara. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Bakit noong pinakinggan ni Andos ang mga salita ng lalaking nakamaskara, parang kilala niya ng personal ang War Emperor, at medyo mahusay kung ganoon? Posible bang ang lalaking nakamaskara na ito ay isang taong kilala nila? Hindi ka dapat gumawa ng ligaw na hula tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat malaman, babala ng lalaking nakamaskara sa napakababang tono. Tila nahulaan niya ang iniisip ni Andos. His heart jolting ferociously, Andos hurriedly explained, "I didn't make any speculation." Hey! Ngumisi ang lalaking nakamaskara, at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito. Sa halip, binago niya ang paksa at sinabing, kahit tinanggihan ng War Emperor ang Mad King, ang matandang fox na iyon ay masama at tuso, mahirap para sa mga normal na tao na hulaan kung ano talaga ang iniisip niya. Andos, para sa ating nalalapit na huling labanan kay Dalton Alroy at sa iba pa, ang Regulus Imperial Family ay talagang hindi makakasali. Kaya, kailangan mong bantayan silang mabuti. I am aware of that. Tumango si Andos. If there is any sign of trouble, I will inform you at once. Mabuti. Tumango ang lalaking nakamaskara. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghabi ng pipe dream para sa Andos, na nagsasabing, pagkatapos nating manalo sa labanang iyon at paksain ang mga pamilyang imperial ng Windsor at Alroy, haharapin natin ang pamilyang imperial ng Regulus.
Sa oras na iyon, ang pamilyang iyon ay magiging makapangyarihan lamang sa pangalan. Kapag ang War Emperor ay kumagat ng alikabok, ang posisyon ng Lord of Six Doors ay natural na magiging iyo. At the same time, matutulungan ka naming mahuli ng buhay si Tyr Summers para personal mo ring maipaghiganti ang iyong anak. Okay. Tumango si Andusk, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa matinding puot sa pagbanggit kay Tyr. Bilang Grand Elder ng Six Doors, si Andusk ay isang taong may mataas na awtoridad. Sa normal na mga pangyayari, imposible para sa Red Moon na Salsulensya na lumipat ng panig. Ngunit, naunawaan nila ang kanyang kahinaan na siyang usapin tungkol sa kanyang anak na si Pendragon. Ang pangunahing dahilan kung bakit handa si Andusk na makipagtulungan kay Red Moon ay gusto pa rin niyang patayin si Tyr para makapaghiganti para sa kanyang anak. Matapos pakalmayan ang sarili, tumayo si Andusk at sumaludo sa lalaking nakamaskara. Kailangan umalis na ako ngayon. Sige na. Ikinaway ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay sa likod ng screen habang pinapanood si Andusk na umalis. Pagkaalis ni Andusk, dahan-dahang inabot ng lalaki ang kanyang kamay at idiniin ito sa puting Venetian mask sa kanyang mukha habang siya ay tumawa ng malakas. Ang matandang nasisiraan ay umabot pa sa pakikipaglaban sa matandang Zoro, hahaha. Sayang at hindi ko nasaksihan ang sarili kong mga mata. Sayang. Sa katunayan, bago pumunta si Dalton kay Silas, nahulaan na ni Leonardo ang resulta ng pulong. Kailangang isaalang-alang ng War Emperor ang mga patakaran ng mga pamilyang imperial. Hindi niya mapakinggan ang kahilingan ni Dalton at payagan ang pamilyang imperial ng Regulus na lumahok sa digmaan. Kung tutuusin, matagal nang tumigil si Silas sa pagiging martial practitioner na dati. Sa ngayon, kinakatawan niya ang mga opisyal ng Celestial Empire. Kapag ang isang tao ay nakatali sa mga patakaran, mahirap para sa kanya na bumalik sa dati niyang estado ng walang pigil na kalayaan. Ngunit, hindi kinaya ni Mad King ang insulto. Hindi siya komportable sa karakter at paraan ng paghawak ng War Emperor ng mga bagay-bagay. Bagamat ang Regulus Imperial Family ay unti-unting humiwalay sa Imperial Capital City, ang usapin tungkol sa Red Moon ay nauugnay sa seguridad ng lahat ng imperial na pamilya. Bukod dito, ito ay nauugnay sa malaking larawan ng buong komunidad ng martial arts ng lungsod. Sa makatuwid, sa mata ni Dalton, ang Regulus Imperial Family ay dapat na namagitan. Sa huli, tinanggihan ni Silas si Dalton. Kahit na walang magawa si Dalton, hindi niya hahayaang makaalis si Silas nang hindi nasaktan. Sa oras na bumalik si Dalton sa manor ng pamilya Alroy, nakaalis na si Tyr. Samantala, naghihintay si Leonardo sa bahay ng balita mula sa kanyang ama. Nang makitang nakauwi na si Dalton, binati siya ni Leonardo sa unang pagkakataon, "Dad, how the talk?" Pumayag ba ang War Emperor na hayaan ang Regulus Imperial Family na makibahagi sa digmaan? Hindi napigilan ni Dalton ang pagmura, "Agree. Ang matandang fox na iyon ay napakatigas ng ulo. Gusto ko na siyang laslasan hanggang mamatay. So, tinanggihan niya kami," ani Leonardo. Bagamat matagal nang inaasahan ni Leonardo ang resulta, tila nadismaya pa rin siya matapos matanggap ang tiyak na balita na hindi sasali sa digmaan ng pamilya Regulus. Dahil sa kaso, ang kanilang mga pagkakataong manalo ay magiging mas mababa. Nang mapansin ni Leonardo ang ilang galos sa katawan ni Dalton, na may ilang butas at mantsa sa kanyang damit, agad niyang kumunat ang kanyang noo. "Pare, parang nasugatan ka." Si Leonardo ay medyo malinaw kung gaano kalakas ang kanyang ama. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang sino man ang maaaring makalapit kay Dalton, lalo pa siyang masaktan. Bilang isang matalinong tao, naunawaan ni Leonardo ang buong kwento ng sabay-sabay. "Dad, nakalaban mo ba si Senior War Emperor?" "Oo, binugbog ko ang asong iyon. Binigyan ko siya ng isang magandang palo." Ngunit, nagsasalita tungkol sa malaking pakikipaglaban sa emperador ng digmaan, naramdaman pa rin ni Dalton na hindi natupad hanggang ngayon. "Hindi ko lang siya binugbog, binunot ko rin ang puno ng saging sa bakuran niya." "Hahaha." Sa puntong ito, tumawa ng malakas si Dalton. He seemed rather thrilled as he elaborated, "You have no idea what kind of reaction that old fox had." Nagngangalit sa galit. "Ha. I haven't had such jolly fight in long time." Kabanata 1266. Ang Whip Glow. Tumabi si Leonardo Alroy at patuloy na nilalanghap ang malamig na hangin. Siyempre, malamang na alam niya na ang War Emperor ay palaging nagmamalasakit sa puno ng banyan niya.
Naalala niya ang pagpunta sa lugar ng War Emperor kasama ang kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Sa pagbisitang iyon, sinabi ng War Emperor kay Leonardo na ang puno ng banyan ay napakahalaga sa kanya dahil itinanim niya ito sa kanyang lolo. Nang maglaon, nang lumipat ang War Emperor mula sa Imperial Capital City patungo sa Harbor City, sinadya niyang may magpalipat din ng puno. Araw-araw pagkatapos nito, ang matanda ay nagsasanay ng martial arts, umiinom ng tsaa, o naglalaro ng chess sa ilalim ng tray na iyon. Sa paglipas ng panahon, sinimulan pa niyang ituring na kaibigan ng puno ng saging na iyon. Ngunit ngayon, sinira pa ni Dalton ang puno ng banyan, na walang alinlangan na katulad ng isang gawa na sumire sa puso ni Silas. Dad, hindi ba medyo malayo ang napuntahan mo? Nakakunot ang noo na tanong ni Leonardo na hindi sumasang-ayon sa ginawa ng ama. Gayunpaman, binigyan ni Dalton Alroy ng masamang tingin ang kanyang anak at sinaway, "Ano ang alam mo?" Then, he muttered a few more words, "That guy is getting wimpier and wimpier. After I settle the matter regarding Redmond, I will definitely go and viciously humiliate him again." Pagkasabi noon ay itinapon ni Dalton ang patalim na dala niya sa pader sa hindi kalayuan at pumasok sa loob ng bahay na punong-puno. Hahanap na sana si Dalton ng isang bote ng alak na maiinom para mawala ang depresyon sa kanyang puso nang biglang humarap sa kanya si Ince Alroy. "Lolo, bakit ngayon ka lang umuwi?" tanong niya. "Nessie, hinihintay mo ba ako?" Medyo nagulat si Dalton. Mula nang lumala ang kanyang sakit sa pag-iisip, madalas siyang magkaroon ng mga yugto ng kalupitan. Kasabay nito, para maimbestigahan ang Redmond, kadalasan ay wala si Dalton sa buong taon at bihirang umuwi. Dahil dito, nababawasan na ang oras niya para makasama si Ince. Noong nakaraan, nagmahal si Dalton sa kanyang apo. "Opo lolo, kanina pa po kita hinihintay umuwi." Tumingin si Ince sa oras. "Kanina pa kita hinihintay mula 2:00 ng hapon, lolo. Pero tingnan mo, halos madilim na ang langit ngayon." "Hehe. Well, I had some affairs to deal with." Ngumiti si Dalton. Ipapakita lang niya ang ganitong uri ng masayang ngiti sa kanyang pinakamamahal na apo. "Nessie, may kailangan ka ba sa akin?" tanong niya. Agad na inilabas ni Ince ang kanyang letigo at sinabing, "Lolo, matagal mo na akong hindi tinuturuan ng martial arts, gusto ko turuan mo ako ngayon." Medyo nabigla si Dalton. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang apo. Noon pa man ay mahilig si Ince sa pagsasanay ng martial arts, ngunit ang kanyang sigasig ay palaging tumatagal ng mga 3 minuto lamang. Palagi siyang nagsasanay saglit, pagkatapos ay huminto ng buo at tatakbo palabas upang maglaro. Nang maglaon, halos imposible para sa batang babae na magkusa na hilingin sa Mad King na turuan ang kanyang martial arts. Gayunpaman, talagang ginagawa niya iyon sa pagkakataong ito na ikinagulat ni Dalton. "Anong klaseng milagro ang araw ngayon? Si Little Nessie talaga ang nagkusa na hilingin sa akin na turuan ang kanyang martial arts. Sumikat na ba ang araw mula sa kanluran?" tanong niya na may singkit na mga mata. Bakas ang displeasure sa mukha ni Ince habang nagrereklamo, "Lolo, bakit ang dami mong komento? Stop asking why. Gusto ko talagang mag-practice ng martial arts. Pero walang alinlangan, lolo. Bilisan mo. At samahan mo ako sa bakuran." Pagtingin sa papalubog na araw, nagtanong si Dalton, "Nessie, medyo gabi na ngayon. Pwede ba bukas?" "Hindi pwede." "Sige." Ang Mad King ay maaaring mukhang mapagmataas sa labas, palaging nagbibigay ng impresyon na siya lamang ang pinakamataas na nilalang sa langit at lupa. Gayunpaman, palagi siyang matandang lalaki at lolo sa harap ng kanyang apo. Magkasunod na pumunta sa bakuran ang dalawa. Sa ngayon, ganap na nagdilim ang langit. Espesyal ang courtyard na ito para kay Ince para magsanay ng martial arts. Kaya natural, walang gaanong bulaklak at halaman sa bakuran. Sa halip, maraming nakasabit na bote ng alak na sadyang inilagay para makapagsanay si Ince sa paghawak ng kanyang letigo. Gayunpaman, napabayaan ng dalaga ang kanyang pagsasanay at matagal nang hindi nakapunta rito. Sa makatuwid, ang mga bote ng alak sa looban ay matagal nang pinalitan ng mga bago. "Girl, ilabas mo ang letigo mo at ihampas mo sa akin." Naglakad si Dalton sa isang gilid kung saan may malalaking tambak ng mga bar aisles ng alak. Casual niyang kinuha ang isang bar aisles at binuksan iyon. Agad na umapaw ang halimuyak ng alak. Ibinuhos niya ang isang malaking subo ng alak sa kanyang lalamunan para mapawi ang kanyang uhaw.
Pagkatapos, tinitigan niya si Ins nang hindi kumikislap ang mga mata. Okay, sagot ni Ins, agad na hinawakan ang letigo sa kanyang mga kamay. Ang pamamaraan ng paglilinang ng kanyang letigo ay nagmula sa isang manual ng mga credo. Nang maglaon, partikular na binago ito ni Dalton upang umangkop sa kanyang mga pangangailangan. Sa makatuwid, ang pamamaraang ito ng pagtatanim ng letigo ay ginawa para kay Ins. Kulang lang sa tiyaga ang dalaga sa dati niyang practice. Kung masigasig siyang nag-ensayo sa simula, siya ay naging isang napakalakas na transcendent fighter ngayon. Sa kabilang banda, ang letigo sa kamay ni Ins ay sumasayaw sa hangin. Ang mga pilikmata mula rito ay puno ng lakas. Sunod-sunod niyang binasag ang mga walang laman na bote ng alak na nakasabit sa hangin. Kahit na natapos na niya ang isang kumpletong hanay ng mga paggalaw ng letigo, may tanda ng kanyang paghinto. Sa kabaligtaran, mas mabangis niyang hinawakan ang kanyang letigo. Nang makita ang eksena, medyo nagulat si Dalton. Matagal-tagal na rin mula nang makita niyang ganito kaseryoso ang apo niya sa practice nito. Agad na nahulaan ni Dalton kung tungkol saan ito. Siguradong may naujok ang babaeng ito. Bad Tear. Mayabang ka Tear. Gusto kong mamatay sa aking kamay. Sa oras na ito, tila hinayaan ni Ins na sumambulat ang lahat ng kawalang kasiyahan sa kanyang puso. Isang hagupit ng kanyang letigo ang talagang nakabasag ng 3 empty na bote ng alak ng sabay-sabay. Nang mabuksan ang huling bote ng alak, medyo maliwanag na lumitaw ang isang whip glow at naputol ang bote ng alak na iyon sa isang kisap mata. Ano? Biglang tumayo si Mad King na kanina pa umiinom. Sa sandaling ito, parang may nasaksihan siyang hindi makapaniwala. Maging ang kanyang puso ay kumirat ng husto. Whip glow. Hindi napigilan ni Dalton ang sumigaw, pakiramdam niya ay kumukulo lahat ng dugo niya sa katawan. Ang babaeng ito ay hindi nagawang sanayin ang kanyang panloob na lakas upang maging isang transcendent. Anong uri ng stimulus ang naranasan niya? Paano niya biglang nabuo ang paglilinang ng panloob na lakas? Pagtataka niya. Sa mga oras na ito, winawagayway pa ni Ins ang kanyang letigo sa gitna ng gubat na binubuo ng mga bote ng alak. Masyado siyang nalubog sa kanyang pagsasanay na hindi niya napansin ang sarili niyang pagbabago. Ngunit sa oras na ito, lahat ng galaw niya ay kinukuha na ni Dalton. Ha 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 ha. Biglang tumawa si Dalton, saka malakas na tinawag ang dalaga. Ano? Mabangis na ibinaling ni Ins ang kanyang ulo para titigan si Mad King. Baka sa kanyang mga mata ang galit, na para bang nagalit siya sa pag-abala sa kanya ng kanyang lolo. Kabanata 1267. Ins Alroy naging transcendent. Gayunpaman, si Ins Alroy, na lumingon sa paligid, ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang tingnan ang Mad King. Nang makita niya ang isang bote ng alak na lumilipad patungo sa kanya na parang bola ng kanyen, nagulat siya at likas na inihagis ang letigo sa kanyang kamay dito. Boom! Sa malutong na tunog, agad na nabasag ng letigo ni Ins ang bote ng alak na inihagis ng kanyang lolo sa ilang piraso. Nabuhos lahat ng alak sa bote, halos tumaylesek sa buong Ins. Medyo nairita, sumigaw siya, Lolo, anong ginagawa mo? Gayunpaman, nang hindi sumagot, casual na kumuha si Dalton ng isa pang bote ng alak sa tabi niya at ibinato ito sa kanyang apo. Boom! Isa pang letigo mula kay Ins, at ang bote ng alak na ito ay sumabog din sa mga piraso. Katulad nito, muling tumalsik ang isang malaking halaga ng alak sa kanyang katawan. Lolo, ikaw. Boom! Sunod-sunod na bote ng alak ang lumipad patungo kay Ins. Hindi siya binigyan ni Mad King ng anumang pahinga para huminga o magtanong. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ng dalaga ay itinataboy siya sa gilid ng kanyang lolo. Wala siyang choice kundi iwagayway ang letigo sa kanyang kamay para basagin ang mga bote ng alak na lumipad sa kanya. Hindi alam ni Ins kung ilang bote ng alak ang ibinato ni Dalton sa kanya, ngunit maya-maya, ang lugar sa ilalim ng kanyang mga paa ay natatakpan ng mga pira-piraso ng bote. Matagal nang nababad ang kanyang katawan sa alak, at ang pungent smell ng alak na nagmumula sa kanyang katawan ay naaamoy na mula sa malayo. Simula nang maghagis ng mga bote, hindi na tumigil si Dalton. Sa halip, sinimulan pa niyang ihagis ang mga ito ng mas malakas at mabilis. Sa bandang huli, napagtanto niyang naibato na niya ang karamihan sa mga bote na nakatambak sa paligid niya, at iilan na lang ang natitira. Pagpikit ng kanyang mga mata, ibinagsak ni Dalton ang kanyang mga paa sa lupa. Isang malakas na pagyanig ang agad na yumanig sa huling ilang bote ng alak sa lupa.
Sa casual na pagwagayway ng kanyang kamay, kabuuang 5 bote ng alak ang lumipad sa hangin at sabay-sabay na pumutok palabas, dumiretso kay Ins. "Girl, use your vigorous energy," paalala ni Dalton habang inihagis niya ang mga bote ng alak. Sa sandaling ito, marahas din ang tibok ng puso ni Ins. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na patuloy na umaagos ang init sa kanyang energy core. Dumaan ito sa lahat ng kanyang mga paa at buto. Sa kalaunan, ang malakas na enerhiya ay sumambulat mula sa kanyang mga kamay at tumago sa buong letigo. Swoosh! Sa isang iglap, parang lumalangoy na dragon ang letigo ni Ins. Bago nakipag-ugnayan ang letigo sa mga bote ng alak na lumilipad sa kanya, isang pulang ilaw ang namatay at tumama sa ilan sa mga ito. Halos sabay-sabay, ang lahat ng mga bote ay sumabog at sumabog. Ang alak sa mga bote kahit na ang pagbaril ng higit sa 5 ay bumuhos na parang ulan. Good, hahaha, fantastic. Sa huli, hindi na napigilan ni Dalton ang excitement na nararamdaman niya sa loob. Pumalakpak siya at tumakbo papunta kay Ins. "Nessie, ang galing mo. Talagang natutunan mong gamitin ang iyong panloob na lakas at gumawa ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang transcendent," papuri niya. Lakas ng loob. Transcendent. Sa totoo lang, kasalukuyang nakatulala si Ins dahil hindi niya alam na nakalusot na pala siya sa level ng transcendent. Dati, nakakarinig siya ng mga kwento tungkol sa kung paano makakamit ng mga tao ang isang epiphany at biglang magagamit ang kanilang panloob na lakas. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay nangyari lamang sa mga henyo. May isang pagkakataon na inisip ni Ins ang kanyang sarili bilang isang henyo, ngunit hindi niya kailanman nalilinang ang kanyang panloob na lakas. Habang lumilipas ang panahon, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na siya ay katamtaman lamang. Pero nakakagulat, nagkaroon siya ng epiphany ngayon. Paanong hindi siya mabigla? "Lolo, I really managed to use my inner strength." Hindi makapaniwalang tiningnan ni Ins ang sarili habang patuloy na hinihimas ang mga palad niya. "Lolo, naging transcendent fighter na rin ako." "Tama ka." Tumango si Dalton. "Ngunit, huwag kang magalit. Kailangan mo pa ring magsanay ng husto pagkatapos nito. Hanapin ang pakiramdam na iyon at masanay kung paano gamitin ang iyong panloob na lakas ng may kakayahang umangkop." "Ma'am." Madiin na tumango si Ins. Ang sabihing hindi siya nasasabik tungkol sa pagkakaroon ng kanyang panloob na lakas ay isang kasinungalingan. Gayunpaman, may halong pananabik, bakas din sa kanyang mga mata ang kasamaan. "Girl, mukhang off ka ngayon. May nangyari siguro na naging dahilan para mapunta ka sa ganitong estado. So tell me, what exactly happened to you today? If you don't tell me truthfully, the consequences could be pretty serious." Ang unang pumasok sa isip ni Dalton sa mga oras na ito ay ang ugali ni Ins. Noon, napakaraming pinsala ang naidulot sa pamilya Alroy dahil sa dugong berserker. Kaya naman, kailangan niyang maging maingat ngayon upang maiwasang maulit ang nakaraang trahedya. Matapos maganap ang trahedyang iyon sa pamilya Alroy, kung saan pinatay ni Lydia Alroy ang kanyang ina gamit ang sarili niyang mga kamay, partikular na nagpasuri si Dalton ng dugo para sa lahat ng miyembro ng pamilya Alroy. Bilang karagdagan, ang lahat ng hinaharap na inapo na ipinanganak sa pamilya ay sasailalim din sa isang mahigpit na pagsusuri sa dugo upang matukoy kung mayroon silang berserker gene. Si Ins ay dumaan din sa isang mahigpit na pagsusuri at ang mga resulta ay nagpakita na ang kanyang dugo ay hindi naglalaman ng berserker gene. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang pagganap ay uri ng pagkatakot kay Dalton. Paano kung may mali sa pagsubok? Sa makatuwid, ito ay isang kinakailangan para sa Dalton upang maunawaan ang buong kwento. Huminga ng malalim, sumagot si Ins, "Lolo, lahat kasi ng asar sa akin ng Tyr na yan." "Tyr?" Napatulala si Dalton. Nalilito kung bakit biglang banggitin ng kanyang apo si Tyr, sinisiyasat niya, "What happened between you and Tyr?" Yung mayabang na iyon, walang humpay na pagmumura ni Ins kay Tyr. Ipinaliwanag niya, "Kaninang umaga, hiniling sa akin ng tatay ko na sunduin siya sa hotel, ngunit kinuha talaga ng lalaking iyon ang kotse ko at nagmaneho ng mag-isa, naiwan akong mag-isa sa hotel. Mamaya, umuwi ako para i-settle ang score sa kanya, pero natalo ako sa kanya. Isa pa, kinukutya niya ako, na sinasabi na in terms of combat skills, I'm a jack of all trades, master of none." "Lolo, galit na galit ako kay Tyr kaya gusto ko siyang mapunit sa paa."
Kasabay nito, itinaas ni Ins ang latigo sa kanyang kamay at idinagdag, "Lolo, isa na akong transcendent fighter ngayon. Sa tingin mo kaya kung pumunta at ayusin ang score kay Tyr?" Hindi inaasahan ni Dalton na ang tagumpay ni Ins ay pinalakas ni Tyr. Ito ay isang kakaibang kombinasyon ng mga kadahilanan. Matapos makinig sa kwento ni Ins, biglang tumawa ang matanda. "Girl, gusto mong makipag-away sa pinsan mo. Malayo pa sa kanya ang husay mo. Hindi man lang malapit." Medyo hindi kumbinsido si Ins. Sa wakas, nagtanong ang batang babae, "Lolo, narinig ko na maraming tao ang nagsabi na hindi magagamit ni Tyr ang kanyang panloob na lakas. Kaya, bakit hindi siya makapangyarihan kaysa sa maraming transcendent na mandirigma?" Ipinaliwanag ni Dalton, ang panloob na lakas at ang transcendent na antas ay kumakatawan lamang sa isang kaharian, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isang mas mataas na kaharian ay kinakailangang mas malakas. Ito ay may malaking kinalaman sa personal na background ng isang tao. Halimbawa, ang iyong pinsan, si Tyr Summers, ay nakaranas ng mga kakilakilabot na bagay at nakaligtas sa lahat ng ito. Kaya naman, hindi naman talaga totoo na ang mga humahawak ng espada ay hindi kayang talunin ang mga gumagamit ng baril. Kabanata 1268. Maghintay ka lang. Girl, hindi mo dapat sisihin ang pinsan mo sa usapin ngayon. Sa halip, magpasalamat ka sa kanya. Kung hindi dahil sa pag-provoke niya sa iyo, hindi ka sana naging maswerte ngayon, ani Dalton. Salamat ha. Lolo, tumatanda ka na at naguguluhan. Hindi na ako makapaghintay na year-okon siya ngayon sa ilalim ng aking mga paa at hagupitin siya ng mabangis gamit ang aking latigo, pakli ni Ins. Ha 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 ha. Hindi na nagsalita pa si Dalton Alroy at tumango-tango. Ang usapin ng biglaang pagsulong ni Ins sa kanyang paglilinang ng panloob na lakas at pagiging isang transcendent ay isang maikling interlude lamang. Susunod, ang pangunahing bagay na kailangang gawin ng pamilya Alroy ay magtipon ng mga puwersa at maghanda upang harapin ang Red Moon. Sa mga sumunod na araw, ang balita ng labanan sa pagitan ni Dalton Alroy, ang Mad King at Silas Regulus, ang War Emperor ay kumalat na parang apoy sa buong Imperial Capital City at Harbor City. Maraming tao ang nagtalakay sa bagay na ito. Kasabay nito, maraming tao ang hindi malinaw kung bakit sila, bilang dalawa sa apat na emperador ng Celestial Empire, ay nag-aaway. Laking sorpresa ng marami nang mabalitaan nila na pinutol pa ni Mad King ang paboritong puno ng banya ng War Emperor. Nag-iisip pa nga ang ilan kung may matinding sama ng loob o puot sa pagitan ng dalawa. Habang patuloy na naging mainit na paksa ng talakayan ng usapin, kumalat din ang isa pang balita sa buong Imperial Capital City sa loob lamang ng ilang araw. Maliban sa Regulus Imperial Family, lahat ng iba pang imperial na pamilya sa lungsod ay ipinatawag ang kanilang mga imperial na mandirigma pabalik sa lungsod. Sa pagbabalik ng mga taong ito na sa una ay nasa iba't ibang misyon sa buong mundo, ang buong lungsod ay naging masigla. Daan-daang mga mandirigma ay nagtagpo sa Imperial Capital City. Nakuha pa ng mga opisyal ang atensyon ng insidente na naging dahilan ng pagpapakilos nila ng hukbo na agad namang pumwesto sa labas ng lungsod upang maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari. Gayunpaman, sa puntong ito, dapat na overthought ng mga opisyal ang bagay na ito. Ang mga gawain ng komunidad ng martial arts ay kasangkot lamang sa komunidad mismo. Maging ang mga imperial na pamilya o Red Moon, ang parehong partido ay tiyak na hindi isasama ang mga opisyal sa kanilang mga usapin. Hindi nagtagal, 3 araw na ang lumipas. Ngayon ang araw ng pagtitipon ni Dalton Alroy. Inimbitahan niya ang dalawa pang pamilya ng imperial at iba pang makabuluhang powerhouse sa Imperial Capital City na magsama-sama at talakayin ang krusada laban sa Red Moon. Maagang umaga, magulo ang mga bagay-bagay sa tirahan ng pamilya ng Alroy Imperial dahil maraming bisita ang dumating. Kasabay nito, ang pinuno ng imperial na pamilya ng Windsor, si Lino Windsor, at ang kanyang anak na si Celio Windsor, ay dumating din ng maaga hanggat maaari. Kasama ng dalawa, dumalo rin si Valdez at ang iba pang miyembro ng dating senado ng pamilya. Noong nakaraan, sinubukan ni Lucio Windsor na ibagsak ang pamilyang imperial ng Windsor. Sa kalaunan, siya ay ganap na pinigilan ni Dalton, pati na rin ang miyembro ng pamilya Windsor. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinamantala ni Lino Windsor at Tyr Summers ang pagkakataon na buwagin ang senado ng pamilya. Sa huli, nagresulta ito kay Lino, ang pinuno ng pamilya, na mahigpit na hawak ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Windsor sa kanyang mga kamay.
Ito talaga ang perpektong kinalabasan na pinaka-gustong makita ng Pulubi King, si Notice Windsor, bago umalis. Sa makatuwid, ang mga pamilyang Windsor at Alroy ay medyo malapit ngayon. Maaari pa nga silang ilarawan bilang magkakaugnay. Nang dumating si Tyr Summer sa manor ng Alroy Imperial Family, halos alas 10 na ng umaga. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang komperensya dahil maraming mahahalagang bisita ang darating pa. Sa lahat ng uri ng bigwings na dumating, ang Alroy Family's manor ay napakasigla. Paminsan-minsan, ang mga nakatatanda na miyembro ng pamilyang Windsor ay nagsasagawa ng inisyatiba upang batiin si Tyr habang sila ay dumaraan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay karaniwang hindi kilala ni Tyr. Sa katunayan, maliban kina Lino at Celio, hindi gaanong kilala ni Tyr ang mga miyembro ng pamilya Windsor. Maglalakad na sana si Tyr patungo sa conference hall, biglang may boses na tumawag sa kanya, Tyr Summers. Napahinto si Tyr sa kanyang paglalakad, naramdaman ni Tyr ang isang mapanganib na aura na dumarating sa kanya. Subconsciously, umiwas siya sa gilid, iniiwasan ang isang pulang letigo na hamampas at tumama sa mismong lugar kung saan siya nakatayo. Ang taong lumapit sa kanya ay walang iba kundi si Ince Alroy. Sa sandaling ito, may hawak siyang pulang letigo at tinatitigan si Tyr na may galit na galit. Tyr, mayabang ka. You are finally here. Ang tagal na kitang hinihintay. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon, muling inihagis ni Ince ang letigo sa kanyang mga kamay. Ang ibabaw ng letigo ay natatakpan ng isang malabong pulang kinang ng malakas na enerhiya. Biglang natawa si Tyr nang mapansin ang kalagayan ni Ince ngayon. Nagising ka na sa paglilinang ng masiglang enerhiya. Parang umubra ang provocation niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi kailanman inasahan ni Tyr na ang babaeng ito ay mapuwersa sa sarili na maging transcendent. Hindi lang iyon, tiyak na palagi siyang nagsasanay nitong mga nakaraang araw. Ngayon, halos na-control na niya ang enerhiya sa kanyang katawan. You dare to insult me before. Just you wait, I'll tear you into pieces today. Habang nagsasalita siya, sinimulang salakayin ni Ince si Tyr na parang ahas ang letigo sa kanyang kamay. Sineseryoso ito ng babaeng ito. Halos bawat hampas niya ay sinadya para bugbugin si Tyr hanggang mamatay. Gayunpaman, kahit na si Ince ay isa ng transcendent fighter, siya ay isang rookie lamang na nakarating sa antas na iyon. Ang isang baguhang tulad niya ay walang kapares kay Tyr. Masayang umiwas si Tyr sa letigo mula sa letigo ni Ince, na para bang namamasyal lang sa garden. In the end, he grabbed the whip and said, Ince, today is an important day for your family. So, I suggest you better not make a fuss. Sa oras na ito, ang katotohanan na ang ginang ng pamilya Alroy ay nakikipag-away sa isang tao ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga nanunood. Gayunpaman, si Ince ay walang pakialam sa kanila. Isa lang ang nasa isip niya sa mga sandaling iyon na pira-pirisuhin ang lalaking nasa harapan niya, si Tyr. Tumahimik ka. Mabangis na binawi ni Ince ang kanyang letigo mula sa kamay ni Tyr at muli siyang inatake. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang mahigpit na boses ang biglang tumunog mula sa kanyang likuran, Ince. Itigil mo na. Ang lalaking lumapit sa kanyang likuran ay walang iba kundi si Leonardo Alroy. Sinundan siya ni Abel Alroy at isang grupo ng iba pang mga mandirigma ng pamilya Alroy. Tatay. Lumakas ang tibok ng puso ni Ince nang marinig ang panunumbat sa kanya ng ama. Subconsciously, binawi niya ang letigo na naitapon na niya. Pare, maraming beses na akong pinahiya nitong mayabang na ito. Tuturuan ko siya ng magandang leksyon ngayon. Isip mo. Kung titingnan kung gaano kagalit ang pag-uugali ng kanyang anak, natural, nagalit si Leonardo. It's fine that you are capricious on normal days. Can't you tell what day is today? Mabilis na bumalik sa bahay. Papa, pero, bumalik ka sa bahay, galit na sigaw ni Leonardo kay Ince. Kaagad, ang kanyang anak na babae ay hindi nang ahas na magsalita. Paglingon niya, marahas niyang pinandilatan si Tyr. She really hated his guts. Maghintay ka lang. Dumura siya. Sa huli, hindi nang ahas si Ince na gumawa ng eksena dito. Umalis siya nang may pagtataka pagkatapos ihagis ang masasamang pananakot kay Tyr. Kabanata 1269. Old Troll. Pagkaalis ni Ince Alroy, agad na lumapit si Leonardo Alroy kay Tyr Summers para humingi ng tawad. Tyr, ang pinsan mo ay spoiled sa akin. Pero huwag mong isa puso. Eto na, salamat sa iyo na nagawa niya maging transcendent. Medyo matigas ang ulo ng babaeng iyon.
Hindi niya lang maisip. Tumawa si Tyr. Why would I fuss about it with her? Halos lahat nandito diba? Wala pa ang pamilya Cheever, pero halos lahat ng iba ay dumating na, sagot ni Leonardo. Nang pinag-uusapan ng tungkol sa pamilyang imperial ng Cheever, walang gaanong ngiti sa mukha ni Leonardo. Bagamat lahat ng apat na pamilyang imperial ay gumawa ng mga bagay sa kani-kanilang paraan at hindi nakikialam sa negosyo ng isa't isa, sila ay nahati pa rin sa pribado. Ang ilang mga pamilya ay nagkaroon ng mas magandang relasyon sa iba, habang ang ilan ay hindi nakakasundo sa ibang mga pamilya. Dati, kabilang sa apat na pamilyang imperial, ang mga pamilyang Alroy at Windsor ang may pinakamalapit na relasyon. Sa kabaligtaran, ang pamilyang imperial ng Cheever ay hindi angkop. Mukhang hindi sila nagkakasundo sa ibang mga pamilya. Kung ang pagkubkob na ito sa Red Moon ay hindi isang bagay na may kinalaman sa kinabukasan at kapalaran ng buong pamayanan ng martial arts ng Imperial Capital City, ang mga imperial na pamilya ng Cheever at Alroy ay hindi kailanman magsasama-sama upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Higit pa rito, hindi nagtagal, ang usapin ng Darth Cheever ay naging sanhi din ng pagbagsak ng relasyon sa pagitan ng mga pamilyang imperial ng Cheever at Alroy hanggang sa nagyayelong punto. Gayunpaman, ang usapin ng Red Moon ay mas makabuluhan kaysa sa lahat. Ano man ang uri ng sama ng loob sa pagitan ng mga imperial na pamilyang ito, kailangan nilang isantabi ang lahat ng kanilang pagkakaiba ngayon. Matapos ang mga taon ng pag-unlad, ang impluwensya ng Red Moon ay matagal nang lumampas sa imahinasyon ng maraming tao. Ngunit, syempre, ang impormasyong mayroon si Dalton at ang iba pa ay hindi lahat ng dapat malaman tungkol sa Red Moon. Kahit si Dalton ay walang ideya kung ano ang nakatagong trump card ni Red Moon. Gayunpaman, ang lahat ng mga pamilyang imperial na ito ay kailangang magtulungan. Ang kaunting kawalang ingat o hindi pagkakaunawaan ay walang alinlangan na haantong sa hindi maibabalik at mapangwasak na mga kahihinatnan. Dapat na tayong pumunta ngayon, sabi ni Leonardo. Kasunod nito, siya, si Tyr, at ang iba pa ay tumungo sa komperensya hall ng pamilya ng Alroy Imperial. Sa oras na ito, marami sa mga nangungunang brass ng makabuluhang powerhouses ng lungsod ay nasa The Conference Hall. Dahil ito ay nag-aalala sa komunidad ng martial arts, ang layout at disenyo ng bulwagan ay halos kapareho sa mga lugar kung saan ang mga tao tulad ni Robin Hood at ang kanyang mga tagasunod ay tinalakay ang mga bagay noong sinaunang panahon. 6 na upuan ang inilagay sa magkabilang gilid ng bulwagan, at ang bawat isa ay inookupahan ng isang lalaki o babae na may aura ng supremacy. Ang mga taong ito ay ang mga nasa kapangyarihan sa Imperial Capital City. Isang upuan din ang inilagay sa pinakaloob na bahagi ng gitna ng bulwagan, kung saan kasalukuyang nakaupo si Mad King. Sa tabi ng upuan niya ay may tea table, at sa kabilang side ng table ay isang bakanting upuan. Gaya ng inaasahan, ang upuang iyon ay nakalaan para sa Caesar King, si Andraste Cheever. Bagamat ang pagpupulong ngayon ay inorganisa ni Dalton, dahil magkapareho ang katayuan nina Caesar King at Mad King sa komunidad ng martial arts, dapat silang tretuhin ng pantay. Pagkatapos maglakad ni Tyr at Leonardo sa bulwagan, isa-isang binati ng huli ang mga naruroon. Mamaya, sinundan ni Tyr si Abel Alroy at ang iba pa sa tabi ni Mad King. Dahil si Tyr ay hindi kwalipikadong umupo sa isang upuan sa pulong na ito, maaari lamang siyang tumayo sa gilid. Noon lang, nakita ni Tyr si Sean na nakaupo sa hindi kalayuan. Sa panahong ito, hindi kinakatawan ni Sean ang kanyang sarili. Sa halip, narito siya bilang pinuno ng Yarn family ng Imperial Capital City, na kumakatawan sa dating pamilya ng intelligence. Nagpalitan ng tingin sina Tyr at Sean, sa kabahagyang tumango sa isa't isa. Wala nang komunikasyon sa pagitan nila pagkatapos noon. Tiyak na hindi si Tyr ang pangunahing karakter ng pagpupulong ngayon. Masasabi pa nga na si Tyr ay hindi eksakto ang pangunahing tauhan ng paparating na babala sa pagitan ng mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City at Red Moon. Sa makatuwid, ang kabuuan ng bagay ay mas casual para kay Tyr. Tungkol sa Regal Palace, hindi kailanman nagustuhan ni Tyr na gamitin ang kanyang utak, mas piniling ipaubaya ang lahat ng desisyon kay Jim Zabanskay, isa sa 5 hari ng Regal Palace. Sa halip na maglaro ng mga taktika at diskarte, pinili ni Tyr na gamitin ang kanyang kamao upang malutas ang mga bagay. At para sa pagkubkob laban sa Red Moon sa pagkakataong ito, kailangan lang ni Tyr na sumama kay Dalton at sa iba pa para patayin ang kalaban sa mga frontline. Tulad ng para sa karagdagang mga pagsasaayos at mga plano, ito ay hindi eksakto ang kanyang pag-aalala.
Halos lahat nandito, di ba? Isa-isang inilibot ni Dalton ang kanyang tingin sa mga naruroon. Sa totoo lang, redundant ang tanong niya. Oras na para simulan ang pulong. Dapat nandito na ang mga dapat na dadalo. Gayunpaman, ito ay isa pang kwento para sa ilang mga tao na nagpapalabas sa pamamagitan ng sadyang pagdating ng huli. Bagamat nakipagtulungan si Dalton sa mga pamilyang Cheever at Windsor para alisin ang Red Moon, labis siyang hindi komportable sa ugali ni Andraste. Masyadong mapagpanggap ang lalaking iyon, kaya nagustuhan ng iba pang tatlong emperador na tinatawag siyang Old Troll. Dahil hindi pa dumarating si Andraste at ang pamilyang Cheever, hindi makapagsimula ang pulong. Para sa iba pang makapangyarihang tao na naruroon, isang karangalan para sa kanila na hintayin ang pagdating ni Caesar King. Sa makatuwid, walang magpapakita ng labis na kawalang kasiyahan. Gayunpaman, iba ang Mad King. Bilang isa sa 4 na emperador, siya ay may parehong ranggo bilang Andraste. Bukod dito, bilang host, siya ang namamahala sa pagpupulong ngayon. Sa kabuuan, anong karapatan ni Andraste para hintayin siya? Yung matandang troll. Alam kong magiging ganito ang ugali niya. Inimbitahan ko lang siya para pag-usapan ang tungkol sa Red Moon. Kung ibang usapan, tingnan natin kung tatalunan ko ba siya. Habang nagrereklamo si Dalton, mas lalo siyang nagalit. Naramdaman pa niyang kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Ano ang gusto niya? Si Dalton ay nagmura ng palihim, nagmamadaling pinipigilan ang alon ng galit sa pamamagitan ng isang pambihirang pamamaraan. Ang pamamaraang ito ay nakatulong upang i-maximize ang pagsugpo ng berserker na dugo sa kanyang katawan. Kung hindi niya mapapanatili ang kailanawan ng kanyang isip. Kung ano nga ba ang paraan na ginamit niya, maging si Leonardo at ang iba pa ay nasa dilim. Ito ay isang sikreto na inilihim ni Dalton sa kanyang sarili. Bago umalis si Beggar King sa lungsod, sinadya niyang binisita si Dalton para tulungan siyang harapin ang bagay na ito. Maya-maya lang, nagmamadaling pumasok ang isang grupo ng mga tao mula sa labas. Gaya ng inaasahan, ang nanguna sa grupo ay isang matangkad na lalaki na may matibay na pangangatawan. Nababalot siya ng mapang-akit na aura na maihahalin tulad kay Dalton. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang Caesar King, si Andraste Cheever. Kasunod niya si Chad Cheever at isang grupo ng mga nangungunang executive ng pamilya Cheever. Wala sa kanila ang naglabas ng mahihinang aura. Bago pumasok si Andraste sa hall, unang umalangaw-ngaw ang kanyang maautoridad na boses, hahaha, nagka-traffic sa mga kalsada. Kaya, patawarin mo ako kung medyo na-late ako. Agad na tumayo ang lahat sa bulwagan, lumingon kay Andraste, at sabay-sabay na sumalo daw sa kanya. Bilang isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire, si Caesar King ay ganap na kwalipikadong tumanggap ng ganoong kagandahang loob, maliban syempre, mula sa Mad King. Anong matandang troll? Nanunuya si Dalton sa medyo nagbabantang paraan na binigyan ng malamig na tingin si Andraste. Kumunat ang noo ni Andraste. Ganun din, binatukan niya ng malamig na tingin si Dalton. Pagkatapos, kinukutya niya si Dalton sa kakaibang tono, matandang baliw, nasaktan mo ang halos lahat ng 4 na emperador, tama ba? Ilang araw na ang nakalipas, binunot mo pa ang puno ng banya ng matandang Zorro. Tingnan mo ang mga bagay na nagawa mo. Sa bilis na ito, ikaw ang huli sa iyong linya. Kabanata 1270. Tit para kay Tat. Ano ito? Marahas na nagmura si Dalton Alroy. Kahit na mapunta sa kamatayan ng buong pamilya mo, magiging ayos lang ang linya ng pamilya ko. Malamig at nagbanta si Andraste Cheever, Emph. Sinong minumura mo? I'm cursing you. So what? Gusto mo bang awayin kita? Kaya kitang ipaglaban kung gusto mo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Minsan, ang mga tinatawag na 4 na emperador ng Celestial Empire ay tao rin. Sa kabila ng pagiging mga alamat na itinuturing ng mga Diyos ng maraming tao, sa pribado, sila ay hindi mas mahusay kaysa sa mga bata. Ilang sandali pa, medyo naging tense ang atmosphere sa conference hall, na may mga nakakatakot na aura na lumabas mula kina Andraste at Dalton. Ang mga aura ay hindi nakikita o nahahawakan, ngunit maaaring maramdaman ng lahat ng naroroon, na para bang ito ay isang bagay na konkreto at nasa salat. Ang dalawang aura ay nag-aaway sa isa't isa sa himpapawid, at ni hindi sumusuko sa isa't isa. Ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid nila ay nagbago ng husto. Pati si Tyr Summers nakasimangot. Hindi kaya kumilos ang dalawang matandang umutot sa mahalagang okusyong ito. Hindi naman talaga sila mag-aaway, diba? Tatay.
Sina Leonardo Alroy at Chad Cheever ay sabay na sumugod kina Dalton at Andraste. Ngayon ay isang pambihirang okasyon. Ang dalawang matandang ito ay hindi dapat mawala ng galit sa sandaling ito. Gayunpaman, ganap na hindi nirerespeto ang kanilang mga anak, sabay-sabay na sinaway ng dalawa, umalis ka na. Pagkatapos, pinigilan ng dalawang nakatatandang lalaki ang kanilang mga aura at naglakad patungo sa mga upuan sa gitna ng bulwagan. Dahan daw ang lumuwag ang kapaligiran nang makaupo ang dalawa. Ngayong dumating na ang lahat, maaari nang magsimula ang pulong. Ilang sandali pa, unti-unting naging solemn na ang kapaligiran sa bulwagan. Tumikim si Dalton at isa-isang tumingin sa mga naruroon. Inanunsyo niya, dapat malaman ng lahat kung bakit namin kayong lahat ay tinipon dito ngayon. Ang Red Moon Institute ay isang sentro ng pananaliksik na sadyang itinayo ko, si Dalton Alroy, noon upang pag-aralan ang dugong berserker sa aking katawan. Ngunit pagkatapos, ang ilang mga hindi inaasahang pangyayari ay nangyari sa Institute. Ito ay minanipula ng mga masasamang tao, at sa wakas ay nabuo sa organisasyong Redmond, na nagdudulot ng kalituhan saan man ito mapunta. Ilang taon na ang nakalilipas, ang instituto ay minsang napigilan ng ating Four Noble Imperial na pamilya, ngunit dahil ito ay masyadong tuso, hindi ito madaling maalis. At hindi iyon ang pinaka-nakakalito na bahagi. Ang pinakamahirap na bahagi ay, pagkatapos ng pagsupil na iyon, ang Redmond ay kinuha ng isang napakalakas na salarin. Sa pagpapatakbo sa likod ng mga eksena, ang utak na iyon ay namuhunan ng maraming mapagkukunan sa organisasyon, na nagbibigay daan dito upang mabilis na umunlad. Ngayon, ang Redmond ay may naging cancer na kumalat sa buong Imperial Capital City. Naniniwala ako na lahat ng naruroon ay may mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan na inuusig ng Redmond, di ba? Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, ang dating tahimik na bulwagan ay biglang naging maingay. Nang marinig ang pagbanggit ng Redmond, kumukulo ang dugo ng lahat sa matuwid na galit. Sa paglipas ng mga taon, nagdusa sila sa mga kamay ng organisasyon. Ang ilan sa mga dati nilang kaibigan ay nakuhanan pa ng Redmond at ginamit bilang test subject para sa kanilang lihim na pananaliksik. Sa panahong ito, ang Redmond ay isang tinak sa panig ng lahat ng naruroon. Nang makitang lalong nagkakagulo ang mga tao, itinaas ni Dalton ang kanyang kamay at sumigaw, lahat. Tumahimik. Sa ilang sandali, muling tumahimik ang maingay na bulwagan. Nakatitig ang lahat kay Dalton ng may diretsong mukha, naghihintay sa susunod niyang utos. Patuloy ni Dalton, dahil ako ang nagpasimula ng institute na hinalinhan ng Redmond, nais kong humingi muli ng paumanhin sa lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, ang aking buong pamilya Alroy ay ganap na nakatuon sa pagsubaybay sa organisasyon. Ngayon, sa wakas ay may nakalap na akong malaking halaga ng impormasyon tungkol sa kanila. Tumingin si Dalton sa gilid kay Leonardo at nagturo, ilabas ang lahat ng impormasyon. Oo, ama. Kaagad, inutusan ni Leonardo ang isang tao na magdala sa isang makapal na stack ng mga dokumento mula sa isang lugar sa labas. Pagkatapos, namigay siya ng kopya sa lahat ng naruroon. Sa mga dokumentong iyon, ang pagbuo ng Redmond ay naitala ng detalyado. Naglalaman din ito ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang pamamahagi ng lakas ng organisasyon, batay sa mga haka-haka ni Dalton at ng iba pa. Gayon din, may mga detalye tungkol sa iba't ibang bersyon ng Red Spider. Sa wakas, at higit sa lahat, ang lokasyon ng punong tanggapan ng Redmond ay minarkahan sa mga dokumento. Habang binabasa ng karamihan ng tao ang impormasyon sa kanilang mga kamay, mas naalarma sila. Sa katunayan, masyadong mabilis ang pag-unlad ng Redmond sa panahong ito. Ito ay umabot sa isang estado na lampas sa kanilang imahinasyon. Kahit na ang lahat ng tatlong imperial na pamilya ay nagpasya na magtulungan ngayon, at kahit na nakikipagsanib puwersa sa mga pangunahing powerhouse ng Imperial Capital City, hindi isang madaling bagay na ganap na paksay ng Redmond. Mayroong tatlong pangunahing dahilan sa likod nito. Una, ito ay dahil sa Red Spider. Sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik ay nakagawa ang Redmond ng iba't ibang bersyon ng gamot. Ano man ang bersyon, ito ay talagang isang hindi kapani-paniwalang masamang bagay. Kahit na pinag-isipan ni Dalton at ng iba pa na ginamit ni Redmond ang mga gamot para makagawa ng maraming monster, sa kasalukuyan, kakaunti lang ang alam nila tungkol sa masasamang nilikhang iyon. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay lubos na nagpapataas sa kahirapan ng krusada. Ang pangalawang dahilan ay ang lokasyon ng punong tanggapan ng Redmond.
Matatagpuan sa matataas na bundok sa isang lugar sa labas ng Imperial Capital City, madali itong ipagtanggol at mahirap salakayin. Kapag ang magkasanib na puwersa ng Dalton at ng iba pa ay pumasok sa mga bundok, sila ay nasa isang malaking kawalan. At ang pangatlo, ang pinakamahalagang dahilan sa lahat, ay ang mahiwagang puwersa sa likod ng Red Moon. Ang pagkakaroon ng paglaki ng organisasyon sa kasalukuyang laki nito sa maikling panahon, ito ay dapat na makapangyarihan. At saka, masyadong misteryoso ang puwersang iyon. Maging si Dalton ay hindi pa masyadong nakakaalam tungkol dito hanggang ngayon. Ayon sa haka-haka ni Dalton, ang kapangyarihan ng puwersang iyon ay hindi bababa sa par sa mga pamilya ng imperial, o higit pa. Ang puwersa ay maaaring maging ang mga creed ng sinaunang martial arts world, na napetsahan pabalik sa daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Kung ito ay talagang gawain ng mga credo, kung gayon ito ay magiging napakahirap. Gayunpaman, malabong maging totoo ang haka-haka ni Dalton. Ang mga credo ng mainland ay tumayo ng mataas sa masa. Matagal na silang humiwalay sa mortal na mundo. Dahil sa karaniwan nilang estilo ng pakikitungo sa mga bagay-bagay, paano nila maiisip na mataas ang tinatawag na Imperial Capital City? Ladies and gentlemen, lahat ng impormasyon na nakuha ng ating Alroy family ay narito. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa, maaari mong tugunan ang iyong mga katanungan kay Sean Yarn, sabi ni Dalton. Sa sandaling iyon, tumayo si Sean mula sa kanyang upuan at nagsimulang magpakilala, ipinaliwanag ang kanyang background sa karamihan. Nang malaman ng karamihan na si Sean ay isang miyembro ng numero 1 intelligence organization sa Imperial Capital City, ang pamilya ng Yarn noon, maraming tao na naruroon ang nakasulat sa kanilang mga mukha ng pagkagulat. 20 taon na ang nakalilipas, ang reputasyon ng pamilya Yarn sa lungsod ay masyadong makabuluhan. Bilang pinakakilalang pamilya ng intelligence sa Imperial Capital City, kahit ang mga pamilya ng Imperial ay magsusumamo sa kanila na gawin ang mga bagay-bagay. Noong araw, ang katayuan ng pamilya Yarn sa lungsod ay pangalawa lamang sa 4 noble Imperial families.